Good day everyone, I am Desiree Aninyon and today I'll be discussing about technology-based training methods. So ano nga ba ang technology-based training methods? TBL constitutes learning by electronic technology, including the internet, intranet, satellite broadcast, audio and video conferencing, bulletin boards, chat rooms, websites, and CD-ROM. So in simple words, yung TBL is like, ito yung mga online methods or online or technology-based methods of training sa isang company. So ano nga ba yung mga nature and components ng TBL? So first we have distance learning. Distance learning occurs when trainees and trainers are in far-flung locations. So yung distance learning is natututo tayo kahit physically wala tayo sa lugar ng pagtitrina natin. Basically, yung distance learning is natututo pa rin tayo kahit na malayo yung mga trainers natin sa atin because pwede tayong magpadala through online ng mga lectures or ng mga bagay na kailangang matutunan ng isang trainees sa atin as trainers. Typically, technology is used to broadcast a trainer's lecture to many trainees in many separate location. So, ikaw as a trainers, pwede ka magbigay ng lecture kahit physically wala dyan yung trainees mo. Pwede mo isend through email, pwede ring delivery or kahit anong method ng pagpapadala ng mga lecture. Pwede ring sa mga online websites like chat rooms, ganun, Google Classrooms or Google Meet. Ang distance learning naman is like meron din siyang advantages and meron din siyang disadvantage. Ang advantage naman ng distance learning is hindi mo kailangan na gumastos ng malaki para sa pamasahe para makapag-training. Kasi nga, yung distance learning, kahit nasa malayo ka, pwede ka pa rin matrain ng trainers mo. Ang disadvantage niya naman is hindi mo mararanasan na na matrain in field or hindi mo susubukan na makapag-train dun talaga sa kumpanya na pag-a-applyan mo. Next is we have computer-based training and web-based training or yung electronic or e-learning. Ano nga ba ang ibig sabihin nun? So, basically, halos magkakasame lang sila ng distance learning. Gagamit pa rin naman ng online platforms. Pero kasi yung distance learning, sometimes, pwede rin silang pumunta in field, pwede silang pumunta sa kampanya, pero in specific date and time lang. Dito naman kasi sa web or web-based training or tinatawag nilang e-learning is like pure online lang talaga ang lecturing. Ang mga trainers, pwede silang gumamit ng different kind ng online platforms like PowerPoint presentation, Google Meet, Google Classroom, pwede silang mag-send ng mga any documents na or materials, online materials na isasend nila sa kanilang trainees para yun ang maging training tools ng kanilang mga trainees. Kasi kapag itong e-learning or electronic learning yung gagamitin nating method sa isang company, diyan natin malalaman kung magiging attentive yung mga trainees natin sa mga pinapadala nating online tools or yung mga PowerPoint presentation or any documents na pinapadala natin sa kanila. Dito natin malalaman kung interesado ba talaga yung mga trainees na mag-train kahit na online lang yung ginagamit nila. So, ang pinagkaiba na itong distance learning sa e-learning is yung distance learning while training, nagagamit nyo yung online mga platforms pero in some specific time, kailangan nyo ring pumunta in field sa company nyo. And dito naman sa e-learning is pure talaga na online lang talaga yung mga gagamitin yung platforms like yung mga Google Meet, yung mga Skype, Google mga PowerPoint presentation or any documents na sisend sa inyo at yun yung gagamitin yung tools para makapag-train sa isang company or overall, ganun na talaga yung magiging flow ng trabaho ninyo sa online na lahat. So, yun lang yung mga
Basically, yung technology-based training methods, yun lang talaga na ginagamit, as in simple words, gagamitan lang ng technology para makapag-train ng isang trainees sa isang company. That's all. Thank you.